1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Bukat yun, no? Kinsa kayo nagpili ang mga versikulo ni. But praise God, by the grace of God, ato ding masabtan o mahimong breakthrough. No? Ini nga versikulo, pero nasayod ko nga sa mga anak sa Dios, you have already make your best to provide for your own self and for your family. No, kung imo nang basahon ang context ni ini nga passage, naghisgot ni of provision. Provision for our own self, provision for our family, and provision for others. So inana ang provision. Asa kalay Bisayas provision? Manaog siguro ko para dool gyud tanong. Kasi nakabalog Bisaya sa provision? Provision dito. Di Bisaya lang. So kung maghisgot ta og provision, daghantag makit-an sa Biblia, pero diri napita mangutana ko, na may tao diri nga wa kakaon o katulo sa isa ka adlaw? Ha? Kakaon tanan sobra pas katulo? No? Kay magbaon pa usahay? Usahay mag-snack pa gyud, no? Nya iniglakaw-lakaw, makasugat pa gyud kaila, mukaon na pod, bisag pag-upan ni kaon. No? Muna atong mga tiyan. Ayaw tanaw sa uban, tanawa na imong tiyan. Ha? Dito po sa North Cotabato at isang adlaw, niya kay di man makasulod ang sakyanan sa gibutangan dito sa ministry, mao na nga mapugos kong baktas, no? Dito sa Palayan, kilig sa Sapa, dito sa Kabugangan, o niya, dito na ako nadiskubrihan nga dako na gyud ko tiyan kay gihangos man ko paglakaw. No? So when we say provision, kabalo mo sa sinugdanan pa lang sa paghimo sa tao na anay provision. Because when God created the heavens and the earth and everything therein, iyang i-provide tanan. Kung pagkakumpleto na, ginaghimo na siya tao. Sa ato pa, the provision is there. Muna nga sa sinugdanan pala, nanay grasya imong makita. Nganong grasya? Kay ang Dios, giandaman niya ang tao panalangin, una niyang gihimo. Okay, kung di pa grasya, dapat giuna tong tao gihimo para patabangon paghimo sa kalibutan. So, muna gitawag provision. When we say provision, lalo na sa ato ang mga believers, it comes from the Lord. No, muna siya. Nag-declare ang pulong, ingon diha, the earth is the Lord and the fullness thereof. No, ang kalibutan iya sa Dios, apil ang naatanan ni ini. Di ba? Kompleto. No? So sa ato pa, kung sa sinugdanan pa lang, provided na, nanong karon na kulangan man. Tama ba ko? Kulang no? Ha? Kulang no? Mupan, wakaan kaya way pamasahe. O kulang. Tama ba? Ano ba? Nagpagtas lang, kay kulang. Now, when in fact, sa perfect plan of God, everything is provided. O gani kung imong tunan ang Biblia from Genesis to Revelation, bisag naapay kapalpakan ang tao, still the plan of God is there. O niya ang iyang mga remedial, no? Nga mga pa-effort na agihapon. Bisag nagtipas-tipas na ng kahintang sa kalibutan tungod ni Adan ni Sipya,
But then, no, naghimo paghihapon ang Ginoo provision na at the end of this word niya sa book of Revelation, ma-fulfill ang gihapon ang tanan. Mao na nga si Paul naghisgot ngadto kang Timothy. Ingon siya, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Kuya, ang word rin, infidel. No, may ganina, I like siya, unbeliever. Okay? So, ang gusto ipasabot ni Pablo sa atong mga Kristohanon, kanang gitawag galing ang balance faith life. Ang imong pagtuo, imong kinabuhi, balanse. Okay, usap mo ba, makasugat ko pirme, nga grabe ka espiritual. No, nga nagkapas mo na. Atong balanse ko niya atong kinabuhi. No? Tawa mo. Katindog sa pulpit, praise the Lord! Grabing panalangin! Sa fellowship no, makatestimony. Yan, pagpauli, human sa fellowship, may nagpahiraman sa kulihan pamasahe. Dapat realistic ta. Amen? Do not deny every aspect of your life. So kung nakay pagtuo, nabaya po kayo kinabuhi. Yan ka lang imong pagtuo, asa man ang makita kung unsang klase ang imong kinabuhi. Naingon si Paul, we are like an epistle written in our hearts and read by men. Mura ang atong kinabuhi, mga sinulat ni siya, no? Gisulat sa kasing-kasing nila o ginabasa ni sa tao. Muna pag moingon ka nga ang Dios nako, Dios sa panalangin, dapat makita na sa imong kinabuhi. Ha? Pero klaro na. Sama lagi sa kong gingon, when you testify that God bless you, makita sa imong kuan kinabuhi. Diba? So ato ning hinay-hinayon ron. So walay problema kay ang Kristohanon mo provide man gyud sa iyang kaugalingon, mo provide gyud sa iyang pamilya, o mo provide pod para sa uban kay mao maning konteksto dere. Ang problema ang provision o asa gikan. Ko pastor gusto man ko monghatag pero wa man ko ikahatag. Diba? Ako pastor gusto ko mag-tithe sa offering og dako. Pero kulang pa man ako. Mana na yan. Tama ba ko? Murag pirmi lang kulang, no? Anak siya. So karon ato ning sugdan asa gikan ang atong provision. Of course, nakay trabaho, ang uban na ay negosyo, ang uban na ay mga career, networking, tanan. No? Uban by Ansel, di ba? So inana. Ang uban online. So na yung mga source of provision. But the question is, kanil ba nga provision ma-maintain ba niya? Ang source ni mo naa ba permi? Naman ka, what about us mga pastor? Full time ko. Amen? Full time ka no? Wala full time rin? Wala, kung naman nung manubat ka na, lalangin na. No? Full time ta sa Ginoo. E di man, pwede na ito sideline ng Ginoo, kaya mga anak ng Ginoo. Amen? Pero okay ra nga natin trabaho, okay ra natin negosyo, okay ra nga natin mga income, kung asa man ang dapita. No? Ang pangutana, hindi ba nga source? Enough ba ni o permanente ba o unsaon nga kini mahimong permanente? Mao na diharon. So kita ang mga alagad sa Ginoo because ang atong calling mo ay ang atong primary, no? Nga
nga trabaho sa gingharian, niingon si Paul, kamo, no, nga nagwali sa Ebanghelyo, mabuhi mo sa Ebanghelyo. Kinsay may ingong amen? Amen! Ako, nabuhi magyugo sa Ebanghelyo. Kaya wala mo ko'y trabaho. Kinsay pareho na ako dali, way trabaho, taas kamot. Gamay naman. So, kani mga partahan, kani uban dali, yun naman yung mga trabaho, no? So, ato na makita ko niya sa atong operin. Hallelujah. No? So, inana siya. So, karon na ay atong solusyon. Because naa naman ang kasing-kasing nga manggihatagon. Naa na ang kasing-kasing nga motanong. Naa na ang kasing-kasing nga mo-provide sa iyang kaugalingon. Naa na po kasing-kasing mo-provide sa iyang pamilya. Naa na po ang kasing-kasing mo-provide para sa kuban. Ang ato na lang kanang gitawag nga permanent provision ang kulang. Okay? So, nag-ingon diha sa pulong sa Ginoo, una, basta hinumdumin ninyo, balance, faith, life. Pagtuo o kinabuhi, balance, perme. Nag-ingon diha sa 2 Corinthians 8 verse 9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, for your sake, He became poor, that ye, through His poverty, you might become rich. So, ang una nato nga source, si Christ. Amen? Amen. So, kung kag sa dili, what tayo laing source sa provision of blessing, si Christ. Amen? Oo. Mauna nga, unsang klase nga source ang gisulti diri ni Paul nga niingon diha tungod sa grasya sa atong Ginoong Hesus nga si Jesus dato kaayo napakapobre aron kita madato. Ay tulo gusto madato ang uban ambot lang. Ha? Kisay gusto madato, taas kamot. Kanang kini noon ba? Bebe? Hindi kina tanang tao gusto madato. Kung ako'y upan, gusto rin sila, pobre sila. Makitaan nila nimo. No? Pero si Jesus na nag-ingon nga nagpakapobre ko aron madato mo. The question is, kanong wa man madato? Di ba? Iya na yung giniklara. Nagpakapobre na siya, aron madatot ta. Mga naigingon niya ron. So, pwede lang ginay madatot. Amen? Masa may basihan sa dato? Ingon man si Paul, kang Timothy po, godliness with contentment is a great gift. Kanina ang atong pagka-Diyos noon, kunya, kontento ta, kung unsa atong kahimta, dako daw kahimuhan. Tama ba? O, kaya mawita ng ubang mga tao, magka-problema, kaya di lagi makontento. Tama ba? O. Nanay uban, nanay cellphone nga tarong, mangita pa din atong mahalon kayo. O nang mangutang, pati itong iyang daang cellphone, natin magbayad. Katong giutang, ay barko ba yun? Diba? Like itong Diyos nun ka, niya kontento ka. Diba? Wag may tao siguro nga mulakaw nga ang iyang sinina, tulog ka sa paw, no? Pero pag magkaato kag palingki, muhapit yung kasukay-ukay. Magsige yung kag ukay dito. Magsige yung kag palit. Pag-abot sa balay, imo ra ditong idamok sa imong kabinet, wala yun di mo magamit. Kisay hilig diri magukay-ukay. Ako hilig ko po na. Di ba?
So walay pagkakontento. So tiyan na mo sa akong kinaiya, lahi ko nga tao. Sa kadaghan akong sinina, naaragin ko yung sinina nga gusto na akong pirmi isuot. Ang kanang ganahan ko. Balik-balikon. No? O niya na malit gihapon ka, niya katuloy mong ipalit, huwag yun magamit, hangtod na lang, imo na lang ipanghatag. O, diba? O. Walay tao na rin nga isaray sinina. Amen? O, diba? Kinsay tao na rin nga niabot na ang imong kwarta o isa kamilyon. Kanang niabot lang, wala kumaingon nga nagpundo. Ha? Okay, say, tao na rin nga ang utang niabot og milyon. Diba? Kana, kay nakautang kag milyon, sa ato pa, milyonaryo gyapon ka. Tama ba? Kanini ay pagkadato, magdepende na sa imong mindset. Daghang taong kwartahan, pero ang pagkinabuhi, pobre hapon. Ha? Nga naman, isang kwartahan na, magsige paghihapon palibre sa uban. Bisan siya na dapat manglibre, magpalibre gihapon, mauna, pobre ra gihapon. Pero kwartahan. Ay ba tao, daghang kwarta, ako nila sa bangko, i-deposit, hala, sige pundo dito. Nga sila, kaya para lagi daw mudako niyang kwarta, magtipid yung maayo, no? Palit o isda sa palengke, katog yung mga lata-lata na, kay barato, ipit, tawag na, diba? Oh. Ang uban, bulat-bulat lang, kay para tipid yun, diba? Nya ilang kwarta to as bangko. Nya dito sa bangko, ipautang sa bangko ang imong kwartang gitaguan dito. Nya nakaginansya ang bangko sa imong kwarta. Nya ikaw nagbulag-bulag ra, di ba? Dinot? Kaya nga itong gisgutan ron, provision, balance, faith, life. Balance yung ginagawa ng pagto, kinabuhi na to. Amen? Nag-ino na ko Jesus, nagpakapobre na ko, aron madato mo. Dapat ang imong hitsura, dato. Kanawa daw imong naong ron. Ang imong hitsura. Hindi naman makita agad sa gawa. Alam pa sa sulod. Diba? Kabalo mo no? Daghang mga tao nga wala waligi, pero kay gitanaw ang kinabuhi nimo, na-bless sila, nag-desisyon sila mga lagad sa Diyos. Diba? Daghang makita kung ako kanay reality. No? Daghang mga pastor nga na kwarta, pero ang ilang itsura luoy kaayo. Palit-palit po itong mga nindot na sinina. You are representing Christ. Kung sige kang ingon ang Diyos namo nagapanalangin. No? Mo nang presentable ka. Oh, amen? Oh, padayon ka. So ang source o na si Jesus. O niya ikaduha, ningon sa 2 Corinthians 9:6, and God is able to make all grace abound to you. Kaya sa Dios padagayaon ang tanang panalangin na adihanin mo. Kung unsa man kadako, unsa man kagamay, ang naa nga panalangin nimo, nag-ingon dire, kaya padagayaon, kaya padaghanon, kaya paawason sa Dios. Lampakan na itong imo. Kung ang ayaw kahadlok na mahotdan ka,
kay ang naa nimo padagayaon niya. Oh. Namagay Dunkin Donut diri San Francisco kinsay nakasulod karong bulana. Nana ba si Pastora Mayet dire? Wala pa na? Pastora Mayet, kailangan mo ana, pastor tanto sa Butuan. Nya kanina yung Dunkin dire padulog Surigao siya yang murag nag-manage. Oh. Mo na nga ayaw kayo tipira imong kinabuhi kay gusto sa Ginoo ma-enjoy niya nimo ang iyang panalangin. Sulod-sulod for Dunkin Donut. Mahal man, si tinta ang kape, mag-stick na lang ko, 3 pesos. Okay. Yung ginawa, di ba na hingape o si tinta, ang kape ay 3 pesos raman. Sige, 3 pesos ra po'y panalangin niya. Tama? Kaya iman siya, kaya niya padagayaon ang grasya. God is able. Oh, kaya. Mauna dia. Another. So kanina, by Christ, karon God is able by ingon rin sa 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for you. So, ang provision is by grace. Pinaagi sa grasya. Wala ni ma-measure o unsay kaya nimo. Wala ni ma-measure unsay abilidad nimo. Ang imong panalangin, provision, pinaagi sa grasya sa Dios. Kung may kagrasya, ang source, ang Dios, dili imong abilidad, dili imong ka-bright, dili imong bangko, dili imong pagkatao, dili imong degree, dili imong career. Ang source sa provision, grasya, ang source ang imong Dios. Kaya makaingon ka ba? Kita ka ng tawhana. O, di man ang ngayon, madato, anong nadato man eh? Kaya siya nagsalit sa grasya sa Diyos. Amen? Ako dito, pagtrabaho na ko sa una, dako kong posisyon, manager ko, dako kong sildo, kanya pagkahuman, napa ko'y representation na walay limit, bisan asa kong kaon na restaurant, i-charge rin ako sa kumpanya, basta na i-resibo, pero akong balay, yun mausap. Gabog kaayo, di anay. Muna ka ng anay, ako ng istoryahan. Kunay, ay kinmog-hawa, diha anay. Kaya kung manghawa mo, magbungka kining balaya, kay kamuray, kagunit, tanin. Nasamtang, naghiga-higa ko sa kong kwarto. Kanya diha ang bumbong kakoy. Madungog na kong mga kit-kit sa anay. Yan ang malandong ko. O Lord, grabe naman gibuhat imong ministry. Ang atong sabot, trabaho ko na ko imong ministry, ikaw bahala sa akong pamilya. Ikaw Lord, pwede ba ako mangayo sa imo ka ng nindot na balay? Anak ko nimo. Kaya among usapan, sa ministry, bakit ko manarbaho? Akong panalangin, hapak na ko sa ministry, kung sa may moabot na ko, para sa ministry, wagi para sa akong pamilya, kaya mo na isabot sa Ginoo. So kanina yung maingon kag it is by grace, ang source ang Diyos. Siya ang mangitag pamaagi para ang imong gipangayo mahatag niya diyan imo. Palakpakan natin Ginoo. Mga pastor ay sa mo si una-una anang unahon sa nako akong kaugalingon. Una ang uban. Kung sa inyong sinaaray sa Ginoo tumana na kay ang Dios yan sa adwa ako na bupalpak sukat. Amen. Oh. Balo mo?
Pagkahuman ato, naman ko'y kanang mami-mami na missionary. Wala pa ng GCIL na ministry, nakapakuslain pa ng planeta. Yabot sa balay. Pagbisita niya dito. Karon kay nitindog man siya, nitukod siya sa kanang kuan, purtahan. Karon kay purtahan, di agay-ay man. Nilapos pa na iyang kamot. Tas nagkurata niya. Kadali-dali ko siya gawa sa balay. Kaya wala ko pahalata nga nakakita ko nga, nikra nga rito, pero naluspal yun. Ana, istorya lang eh. Alam mo, sayang istorya. Pag uli niya rito, ingon pa siya katong dito siya sa balay. Kung sa Bisaya ka ba, Benz, wag ko magtuko nga inani imong balay. Kaya makita sa Facebook, mga simbahan, looting, building, no? O, wala, mga ministry. Di siya katuo nga inato ang among balay. Pero kabalo mo, ang iyang istorya, pag uli niya sa Amerika, natingala siya. Pag-abot niya, pag-sud niya sa portahan, ang iyang bana may nisulti. Nawa maging kabalo yung bana sa sitwasyon na mo. Ikalit lang ingon iyang bana, Mami, we will build a house for Benz and Sabi. Oh, wag kabalo na yung bana, nakalto sa mong balay. Wag pa siya musulti yun sa iyang naabtan nito. Katong pag-abot niya, gikan sa Pilipinas, pag-abot, mo gigiingon nga, giinginan siya. So it is by grace. Na may nakaadto sa balay, no? Sila Pastora Lydia, na may kumpandre nakaadto kanang akong bagong balay ron. Makaingon gyud ta nga ang Dios na ang source anak. Kay kano sana nahitabo? Katong wa na noong ko'y trabaho. Pero katong nga ako'y trabaho, dako kong sweldo, dako kong allowance, napa ko'y daghang kay sideline, wa gyud ko kabalay. Pero sa dihang nagsalig nako sa gracias Ginoo. Wa na ko magsalig sa atong abilidad o kaya. Naan ano yung balay na dihatag. Kunya akong ipa-estimate kaya ako man ginapa-insure ng akong balay. Ang estimate sa insurance company may abot na siya og 7 million. Kung asa man ko ani gikan no? Wa man ko'y ako. Busy man ko sa ministry, busy ko simbahan, pagpadaghan sa mga kasimbahanan ng ihatag sa Ginoo na to. Nakadumdum niya ko sa pulong ni ingon diha nga it is by grace. Pag grasya na isaligan, unlimited na ang panalangin nila. Amen? Kung nang ayaw lang sa kayo paniguro sa imong kaugalingon. Kalimtisan na imong kaugalingon. Nausahay kita nga nung di pa kakita sa kadako sa provision sa Ginoo kay sige paniguro sa atong kaugalingon. So busugod karon ayaw nang kahadlok o gasto sa imong kaugalingon. Amen? Gusto ka mo atong Tuna Republic? Habhab ito. Diba? Gusto ka mag-Dunkin Donut? Alakaon ito. Nga naman, because ningon ang pulong, akong grasya, panalangin, ingon niya, eksakto ra para kanimo. Sa ato pabisa kung saan ni mo gasto, wagi makulang anak, kay insakto ra lagi para nimo. Sa dritso mapagkasulti binisaya, di ka kahurot sa panalangin sa Diyos. Mga inay mong tapad, ayaw na pagtipid. Diba? Nausay, kami na yung mga babae. Mga arte man yun sila. Mga sa tipid ninyo sa lipstick, mo ato mo dito atong mga white claro, o na magburot na ninyo. Mga white. Kasi allergy na mo. Diba? Pinakabarat ko mong ipilion.
Pumalit, yung nanay palit panty ba? Ato libakon yun, siya doon. Ano na sa akin? Hindi mo mahulog. Asa kung kita, sa kalang Espirituhan, kumusta man? Murag, isol ka ayo. Pero makita nimo, kakao ka tulos ka, ilaw. Makasuroy-suroy pa. Niya, magsige pag-load sa internet, di ba? Sige pag-add to cart sa Shopee o Lazada, mo inom naglisod. Una-una na ninyo. No? Amen? Amen? So, usmuna nato atong mentality na di takahurot sa panalangin sa Dios. Amen? Oo. Inay mo tapad, dato deta. Walang pakikino. Karon, ganina, ang source of provision by Christ, then by God that is able, then by grace, o kini nga provision kung saon nga mamintin. Eh, kita man ko pag naakala, urot tayo. Kini mga pastor, pagka Domingo, siyempre, i-bless man sila sa Ginoo, kaya naman sila blessing sa church, at pagka Lunes, urot tayo. Pagka Martes, prayer and fasting na tayo. Ha? Pagka Miyerkules, visitation na. Anong na may visitation? Ano makakaon? Ato-ato, rani ha? Reality ni. Kaya ko, nagbaho ko sa Ginoo reality. It's not fantasy. Ang kinabuhay reality, na panahon nga maundan ka, na panahon mulisod ka, na panahon nga mudagaya ka, na panahon nga medyo alanganin ka, and that is reality. Amen? Pero wa mausab ang ingon sa Ginoo nga akong grasya insakto para nimo. Karon kay nagrasyahan nata. Kinsay nangalaga dire nga katong sa una nga pagsugod nimo unya karon nga niya ka karon dire mas lisod ang imong kahimtang karon kaysa pagsugod nimo. Wala siguro no. Niangat siguro. Amen? Amen? O, nihayahay siguro. Kaya ako saksi man ko aning uban nga nagsugod yun. No? Ilang mga naong sa una, murag bukat, niya puno, karon amis na. Di ba? Niya gaan na. Di ba? Niya manalawas, murag dagkog na. Sa diet, ano ba, no? So, to maintain the provision, ato ana ning role. Kaya ang Ginoo, sige lang ginag-release o panalangin. Na? I-bless ka tungod ni Kristo Jesus. Amen? Ang problema, ang handling. Diyan ang kapalpak. Nangayuban makadungog na anyay kaming panalangin, mangutang na daan. Saya ako mataglaan. Di ba? Diya, karoon waman mo abot. May ganun, Lord, nabangi ko aning akong pagsulay. Charge dahil pagsulay. Ngayon ginawa, akwantahan na. Tingin mo ng binuhatan. Ayun na yung charge ka ng pagsulay. Kaya daghatag mga kalisdanan na ato ra yung hinimuan. Pagkalisdanan na resulta sa atong hinimuan, di na pagsulay. Consequences na. Pero galing kalisdanan na gibuhat sa atong kalaban, muna'y pagsulay. Amen? So karon ang part ron is by us. Daghana, kumon kayo. Ingon dere, Luke 6:38. Give, and it shall be given. To maintain sa imong provision, hatagpot. Ayaw suluhatanan. Amen?
maganta hata. Unya kita pagahatagan. Wala sa Biblia mabasa bulahan ang nagadawat permi. Walay verse ana sa Biblia. Bulahan ang nagahatag. Walay bulahan sa sigdawat. Namingaw. Amahan anak ni nag-istorya ron, ha? Dili ni kuan ministry. We are family here. Amen? Ay gusto ko na kung ako mga anak magkinabuhi kung unsay akong nakinabuhian. Amen? O kinsay nangandoy diri nga mo-drive o sakyanan nga brand new. Amen? Ina. Walang tubluan ka mo. Give and it shall be given to you. Kabalo ba mo? Ha? Una ko nagpalit o nagkuhag brand new nga sakyanan, napulo pa ko katuig nag-invest sa ministry. Kwarta, palit lote, kwarta, tabag sipahan, tabag pastor. O inana, hatag. Niabot pang kuwen ng akong mga motor, akong gipanghatag. Na ako'y mga instrument, akong gipanghatag. Di ko mahilig tigpaligya. Kaya nagtuo ko blessing na sa Ginoo. I-bless ra po sa uban. Naagi ko'y sakyanan nga akong gibaligya, kay naatay lote gibayaran dito sa Baganga. Oh. Niabot na galis point na akong giminting akong mga anak. Karon, ikaw na, sugot mo. Baligya ka niya itong balay. Kaya mo palit ang campsite sa ministry. Isa ikaw gutay. Nga naman, kaya walay panalangin sa dawat na sa paghatag. Kunya, kung muhatag daw ka, paghahatagan ka, ingon ang Luke 38, o ingon siya, eksakto ng sukod. So kanina yung paghatag, bahalag dili eksakto, o mainsakto man, o manobra man, pero ang palit ni ana nga ihatag sa imo, good measure, eksaktong sukod. Way kulang, way sobra. Ngayon press down, tantan, shaken, giuyog, kakuan mo ng kanang bugas nga ibutan ni mo sa tupperware niya, anaon ni mo mubaba siya. O, di ba? Para yun kuan yun. So, then running over, mag-awas ang panalangin. Kanang niabot ba point ni mo nga, huwag man kumangayo, nga niabot man eh. Di ba? Kanang dili na lang dali kataman sa bayronon sa kuryente, bayronon sa tubig, ya, putlanan pa yun. Di ba? Dili inana. Oo. Niabot ang time sa akong kinabuhi, nag-ipil ko sa water district o 12,000 na gastos sa tubig. So akong gibayran, kaya maputlan ng tao. Sa akong naman. Kabalo mo, after 1 month, nag-apologize ang water district kay mali dahil ang reading. Motong ni pundo ko kutsumil karon sa water district. Wala ko na ko kwa. Bot pasabot anak nga gaawas ang panalangin sa Diyos. Amen? Oh. Pati nga ako mo ato ko Cagayan. Natay pastor dito. Ingon siya tayo pagdala container. Kay ipultang tanang imong sakyanan, unya magbaon pagjugat krudo pa ulit sa Davao. Kana mga inana na ba nga dili na normal, pero di ta abnormal ha. May di normal kanang muragwa na maandi ba na mga panalangin. Unya ang nakalamig gyud ni ani niingon diri o kaning pinakalas, and men give into your bosom. Ang imong panalangin ihatod sa imong samatan. So wala na pastor mag-ibang asa ng mga prutaan ng mga hanggang ron. Diba? Asa naman prutaan yung diskarte ron, dili na anak.
na may mangita nimo. O pastor, ingnan ko sa Ginoo. Di ba? Deliver unto your bosom. Ingon ang Dios ang panalangin eksaktong sukod, tinantan, pinaugdo, nagaawas, ang the best, di na ka maghago, kay ihatod, diha kanimo ang panalangin. Oh. Pero unsay gingon? Hatag. Nay matapat hatag. Kaya dili? Kaya dili? Kaya! Be, kindog daw be. Ha? Ina, i-bless kas Ginoo. Ya pagkauman, ina, i-bless tapod ka. Karon, pagkuha kwarta sa imong wallet o bulsa, atake na nimong katuba. Okay. Bahalag pila, basta i-bless siya, magamay man ako, basta i-breakthrough na to, kaya ningon ang verse, atag. Ayaw sama, pila yung ginagawa. Okay. Lahi ang pamati, basta makaatag. Amen? O mo na sugod karon ay sige kunahuna unsa imong madawa, kunahuna unsa imong mahatag. Amen? Palakpakan na itong Ginoo. Sige, likod. Unya, si Jesus nag-ingon kang Pedro, nahigugma ba ka kanako? Ingon si Pedro, yes Lord, nahigugma ko nimo. Unsa ingon ni Jesus? Pagkan-a ang akong mga karnero. Diba? Kung nahigugma ka sa Dios, kanang paghatag usana ka expression. Kaya hindi mong gugma sa Dios, hindi mo pwede dito nimo sa Dios ibalik. Dito nimo ihatag, dito nimo ipakita sa iyang mga katawan. Palakpakan na itong Ginoo. Another. Ganina, hatag. Karon 2 Corinthians 9:6 pagtanong. Mo tanong. Ingon diha 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Magtanong ta aron ma-maintain ang provision. Akong di man ko farmer, pero akong taga-reflection ang kinabuhi sa farmer. Kaning farmer, makapagkita ka sa news, grabing calamity no sa Pilipinas, mabagyuhan, madaot ang ilang tanong. Pero, bisag inanak na mga panghitabo, matingakas farmer, mutanong niya ako. Kabantay mo? No? Pila ng bagyo, failure ang ilang gasto, failure ang ilang ani, pero mutanong gihapon. Mo nang diri pagingon na mutanong. Oh. Kunya napoy kinaiya sa farmer. Di siya magdali. Namay farmer nagtanong ron niya pag-auma kay harvest na. Pailog no? Waiting. Naging patience. Kabalutan nga nung di taganahan mo tanong kay wa nay patience. Gusto nato nga inig tanong ang bidayon. Tanong ang harvest. Ayun. Ang farmer na siya waiting time. Na siya patience. Na siya perseverance. Kaya bisang mabagyuhan, mapilyor, mo tanong gihapon. Mo nang bisan pag sige nakagapilyor, ayaw pundan o tanong. Palakpakan na itong Ginoo. Amen. Unya, simple principle.
kung gusto kag daghan nga ani, tanong daghan. Amen. Ayaw pangandoy anang usara imong gitanom o niya isa ka milyon imong anihon. Wala gyud na. No? Daghan ani, daghang binhi. Amen. Gamay binhi, gamay ra kung ani. So pangutan-a, wa man kaayo. Tanawa imong gitanom o gamay ba? Di ba? Uso ba yan sa atong simbahan? Kanang mag-offering na? No? Mo kumuton ang kwarta. Ganang kumuton para di makitaan. Pero sultihan na mo si Jesus imantayon sa offering. Di ba? Katong balot. Amen. Amen. No? Si Jesus imantayon sa offering. Isa kung saan mo ng kumot, kabalos Jesus, pila na imong gikumot. Ha? Oh, ikaw Jesus, bulahan tong balot. Bisag gamay ra, pero gihurot niya. Ang dato, kwartahan, pero sobra-sobra lang ang iyang gihatag sa Ginoo. Mao na nga, ayaw kundang ano, bisan unsa nga area sa kinabuhi. Na magpakilimos diha, ayaw na guna-una, rugby ba na niya di. Basta tanong, problema na nasa kadawat. Diba? Oh, daghang pastor na mga bulakbol. Tagaan mo, palit sin, palit og silkon. Pero tagaan yan po. Natay pastor ina na. Itagaan na mo palit sin, pagbalik na mo, kapal pamanggihapon. Isa naman katuig. Tagaan na po palitsin. Pagbalik, pamanggihapon. Iya magisayang-sayangan akong itanong. Wala kayo, masayang imong tanong. I-please kas Ginoo. Pero siya na nanglipong, siya ay makantos. Hindi siya i-please Ginoo. Ako na, pag mo, muhatag ka, yun ang pangitaan. Record mo na sa Ginoo, makadawat na ka sa bahay mo. Tanong ka. Ha? Kaya sa ba ka ng mga hatag-hatag, murag diha, magkuba ang atong relasyon. Unang sige kong ingos, pastor, sa kapila pa mo mangilad sa akong kwarta, hindi ko mausap ninyo. Ano man, ang atong relasyon wala matukod sa kwarta, natukod sa Ginoo. Pero ikaw, kung naong ka kwarta, ako'y labot mo. Adayan! Ano yung paborito kayo ninyo nga verse pa? Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs, ingon si Paul, according to His riches in glory by Christ Jesus. Tanang Kristohanon, mubungat ani nga pulong, pero ato kining sabton ron. Basaha sa sugod nato sa verse 15. Ningon si Paul ngadto sa taga Philippians. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Nganong ang Philippian church giingna ni Paul, ang akong Dios maoy mag-supply kaninyo sa tanan niyong panginahanglanon. Kay sa verse 15, sa missionary journey ni Paul, hallelujah, ang Philippians lang ang nag-support niya. Yan ingon dali sa 16, for even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity. Ningon si Paul, gikan siya sa Macedonia, niadto siya sa Thessalonica, gisuportaran gihapon siya sa taga Philippians. Padalaan siya og support sa iyang panginahanglanon. Ningon sa 17, ingon si Paul, not because I desire again, dili ni nagpasabot nga nagkinahanglan nagtinguha ko gasa, pero akong gitinguha bunga. Na kini mudagaya kaninyo pinaagi kanako. Kana na mag-support ka og mission. Hallelujah. Ingon si Paul, ang akong Dios mutagbo sa tanang panginahanglanon nimo. Ang pasyan, ang kadato o himaya sa atong Panginoon Diyos. Palakpakan.
Ano nga ningon siya dire, iten, but I have all and abound, I am full, ningon siya, na ako tanan, nagaawas, o punong-puno kaayo, akong nadawat, gikan kang ipapudaytos ang mga butang na inyong ipadala diri kanako. Ug nahimo kini nga pahumot, matamis nga pahumot, ug kini sakripisyo dawaton makapahimaya sa atong Ginoo. Inside church diri nga mag-alanganin og hatag sa inyong mission share. Ang inyong tatay tanawang Facebook bisag asa kumulupan. Iyang kadato sumala sa iyang himayan. Ako naman ko sa GCIL pero ka-support ko mission sa laing ministry. Nga naman, ay mutuo ko aning gisulti ni Pablo. Marang sugod karon, sugod kani adto nga nag-apritas ministry, wa gyud ko makulangi. Amen. Kabalo ba mo nga katong gabiyahe ko, wa pa ko'y sakyanan, kaya ako sakyanan, hinatag ra sa akong magulang. Itong crosswind nga ito, nga hinay mo dagan, kay daan. Nga vertical lang may mga bara, board, nga moingon ko samtang mag-drive ko. Lord, tagay ko anak. Kay sige lang ko nila o vertical. Kabalo mo? Walang namha, nakanabarak. Nga naman, because ang akong Diyos musupply sa tanang pagkalaan. Pero kitagaan ko kong nabara, kaya kabalong Ginoo nga kinahanglanon ako sa misyon. Pero kung palit ang sakyanan para mag-arte-arte lang, adigin mo hatag ang Ginoo na. Kaya pagkahuman, after 3 years, ang nabara na umagbayad, ngayon na po ko, Lord, kinahanglan kong pick up nga 4x4 kay daghang simbahan sa bukid nga dili masulod ug dili 4x4. Yan kay kini lagi pastor ta, wa man tay income tax return. Di tagaw-tang og bangko. Nakoy anak-anak. Ningon siya tay, nakoy duha ka sakyanan approve sa bangko gamita ni sa kaligya. Moto manutan og 4 na 4x4. Diba? Nga naman, kung ikaw ka misyon, kung ikaw ka support sa misyon, ingon si Paul, ang akong Diyos, mutakbo sa tanan ng Panginoon. Yun ang kinala explanation na. Klaro na kay versikulo na. Muna, do not claim Philippians 4:19 kung wag ka na-support sa misyon. Never utter that word because ang atiran sa word ni Paul para ni katong ka-support sa misyon. Muna, surprise ko sa Gcash tayo, napoy di ba Gcash, asa magkakaroon. Napoy ko sa Bishop sa Davao, nga di kayo na itong kauban, pag makitaan niya nga, magbiyahe na ko, maingon na siya, Bishop, kapitan niya sa Palawan. Nagbalo mo, ang iyang kinabuhi, grabe ka bless. Maingon siya sa kuha, Bilo ka Bishop, sugad ako ng gibuhat, natinapon ko sa kong mga sako. Sige na, panghatap. Nga naman, because tinuod ang pulong sa Ginoo. So daghang pamaagi to maintain the provision. Di na pwede nga karon okay nga. Di na po okay. Siguro di okay kay sulayan ka, kay basig nagpuyo na lang kas provision, wala na ka magtuos, nag-provide. O basig nagpuyo na lang kas blessing, pero nakalimot na kas nag-bless nimo, may mga inana na usahay. May nang Ginoo ato sa pugnan gamay ba o padayon ba ni? Diba? May ka, ay Lord, i-bless ko ni mong dili, mga lagad ng Diyos ko nimo. Di ba na may mga lagad na ta kay i-bless ta? Mga lagad na kay lahat na to siya. Pero kung nato i-blessing, mas okay pa. Palagpagan na itong Ginoo. Another thing,
ato gihapon to maintain. Kaning gikahadlukan sa uban, malakay trigger. Nervous ay pagbasahon as pulpito, mag-CR ng uban. Pero pasabton tamo para mahinlat mo ni ining bersikulo. Ingon diha, bring ye all the tithes into the storehouse. Storehouse is the temple. Kani templo. Ingon siya that there may be meat in mine house. Aron ay pagkaon sa templo. Kinsa may mukaon? Mga pare, mga libita, mga pastor, no? Mga alagad sa Dios. Then ingon diha, prove me now herewith. I-challenge ta sa Dios. Sulayi ko ninyo ani. Tinga ka no, napasulayan imong Ginoo. Nga naman, kay ingon siya, dalaon nimo ang ikapulo. Tanan ha, ingon siya, all. So wala tipak-tipak. Okay, basi ko ingon mo, ako ikapulo ron, ako ning ihatag ang katunga, ipalit ako electric pan. Di na mao. Kung unsa ikapulo, mao gyud na. Unya ingon siya dire, if I will not open you the windows of heaven. Kung imo dayang dalon ang ikapulo, nganong dalon? Tigdala ta. Dili kitay tagiya. You say amen? Amen. Dili kitay tagiya si ikapulo. Amen? Amen. Mao day kung di nato dalon, unsa iya ngalan nato? Tawatan. Nya ingon siya dire, akong abrihan ang tambuanan sa langit. So, for continuous provision, kanang ikapulo na imong gidala, naanay gigikanan. Asa man ang gikan? Ang 10% dito sa 100% na imong nadawat una. Ha? So, therefore, nanon imong dalon ang ikapulo, ay nakadawat na 100% daan. So, dili siya ang ikapulo, imong ihatag or dalon para i-bless ka. Nganong imong dalon, kay i-bless na kang daan. Amen. Lapakan na itong Ginoo. Mga kusahay, maglisod tagdala, kaya atong una-una, conditional pa. Ako ning dalon, i-bless ko. Pag di na ako ni dalon, di ko i-bless. Di man na mao. Gidala nimo ang ikapulo, kay una kang nakadawat. Oh, karon ang pangutana, kung dili na ako dalon ang ikapulo. Gawas nga ingan lang kagkawatan, ningon niya kung dalon, abrihan daw ang tambuanan sa langit, sa ato pa kung dili mo dalon, siradan. No na ang atong kinabuhi, sarado usahay ang langit. Mana kung imong dalon, ingon siya, ako mga pre sa tambuanan sa langit. Ang Diyos mismo ang mga pre, ha? Di siya magsugog ang angel. Kunya ingon siya, akong ipupo kanimo ang panalangin. Ang Diyos mismo upo diya nimo. So ano tayo, hiskot-hiskot dere. O nakadawat patangdaan o wala, kay nakadawat manggitadaan. Mao nang atong giuli ang ikapulo. Pero sa pag-uli sa ikapulo, lahi na pod ang buhaton sa Ginoo. Mas grabe pa kay tambuanan na ang ablihan. Amen. O panalangin nga walay kasudlan. Ingon siya, walay luna nga kasudlan sa imong panalangin. Diba? Daghang taglo na, pero kay suot. Diba? O nang ningon ang Ginoo, sulay ko. Kung di ba yun ako ibubo. Sulay ko. Kung di ba yun ako abrihan. Oh. Kanya ningon siya dire, oh. Neither shall ba, and he shall not destroy the fruits of your crown,
walay makadaot. Kunya ningon siya, dapat sa 11, I will rebuke the devourer for your sake. Akong abugon ang mga manunokop sa inyong kinabuhi. Kung sa maning manunokop, usahay ba? Problema ta. Una, sakit. Pag muanda man ang sakit, tanang tinaguan nga tights nga wa gihatag sa Ginoo, maapil o gasto dito, mo sobra pa yun. Ako sa una, hindi ko kayo ko tighter, every 6 months, ma-hospital ko sa San Pedro Hospital. Niya ang tights nga gipugngan 5,000 ra, o niya sa San Pedro, ang isa kaadlaw, 2 kaadlaw, 35,000, logi pa. Pero katong nag-decide ko nga ang iya sa Ginoo, iulit yun na. So kada to, wala na ko ma-hospital. Amen. Nga naman, iya daw abugon ang manunukul. Ang mga problema, sa'yo, madisgrasya ka, makabayad ka, kaya labi ng nagabiyahe ka. Diba? O, muna siya. Kay siya man daw mo abog. So, muna nga, ang tithes, dili ni mga atong ihatag na ito ni kay luoy si pastor. Dili. Ihatag na ito ni palagi ka luoy. Amen. Amen. Oh. Nya, ano ba? Ingon siya, the nation will call you blessed. Tawagon mo sa mga tao nga blessed. Ipanalanginan mo. Sa among lugar, magsiging ingon ang mga tao, saan kita bago ang binjing? Bakura man ang kambyo na pugsakyanan. Diba? Saan kita bago ang binjing? Dagang mangana sa ilang balay. Karena mga inanang asayan, napansin sa mga tao na blessed kayo. Amen. Diba? Yan, dahan mamutang nimo, dahan mamaraig nimo, kaya kabalo sila blessed ka. Oo, di ba? Oo. Ayaw patingala na. Pero sa'yo, makuyawan na papunta ka ng lugay na kayo niya, mga kumusta lang kalit. Oy, pastor, kumusta naman kayo? Kanili, delikado ni sunod na yung ba? Dahil kaya kinabuhan ko na ako ni. Ay kabalo na magutahan na, no? Kanang mamustag. Di ba, 5 years na mo magka. Kalit lang kumusta. Ko okay ra ko, pero nagpait ko karon. Wala mo tingkong pagkasunod. Dahil pinukoy ba? Pinukoy. Alam na. Alam na din. Kunya, kaning tithes. Sutihan ka mo. Daghang nag-ingon nga wala na sa New Testament. Kaya wala daw magtudlo si Jesus. Si Jesus wala mo ingon po na undamon. Pero nga nung wala magtudlo si Jesus o tithes sa New Testament. Kaya ang mga Hudiyo, mga Israelite, ay pirmi na sila daan. Bisan pagwa na simba, wa kaagtog sinaguka. No? Oh. Tungod kay ila na nang naandan panahon pa ni Moses na iya sa Dios ila ginang iuli. Amen. Pero kung sa'y gitudlo ni Jesus, giving, helping to the poor, helping your neighbor. Nga naman, kay kaning mga Israelites, wala din pakialam sa silingan. Basta makahatag niya lang may kapulo, bahala na kada kong silingan. Di ba nagparabol si Jesus sa Samaritan? Nga kinsa daw ang tinuod ni mong silingan? Ngayon siya katong mo tabang nimo. Bisan pag di mo dool o balay, katong ni hapit nga nitabang atong gikulata, mao to'y tinuod nga silingan. Nga naman, kaya mga Hudiyo ay pakialam sa silingan. Pero sa tithe, sa balaod ni Moses, hawag ka isla. Sundon din nila isa-isa. Pero kanang mo ingon na nga, love your neighbor, wala sila na. Mo nang nagtudlo si Jesus, o giving, helping to the poor, helping your neighbor. Wala siya magtudlo tithes kay kabalos Jesus nga ang mga Israelitas tither. Mo na siya.
Unya ningon pa kabalo ang mga Israelitas, the tithes according to book of Numbers, tithes belongs to the Lord. Amen. So kung iya nasa Dios, iuli yun na. Munang guilty ta permi diha. Munang moingon ko sa mga pastor kung gikantas Matthew 28, no, 19 to 20. Wali bisan asa, pero gilabyan nato ang Malakay treaty nga iuli nato sa Dios. Nga naman, ingon siya, abrihan ako ang tambuanan sa langit. Pag tambuanan ay abrihan, unlimited blessing na. Amen. Muna pagpanahon nga mo ampo ka, Lord, akong anak nagsakit, ayuhaning sakit sa akong anak, Lord, abriman ang langit.